Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po muli sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ben Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, inilunsad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Pamilya Pass 1+3 promo sa MRT3, LRT1 at LRT2. Ibig sabihin, may libreng 3 katao sa bawat isang tiket na bibilhin sa tren tuwing araw ng linggo. Ang promo ay nagsimulang ipatupad kahapon, araw ng linggo, at magpapatuloy hanggang huling linggo ng taong 2028. Ayon kay Pangulong Marcos, layo nito na maging mas maganda ang bonding ng pamilya dahil tradisyon na ng mga Pilipino tuwing araw ng linggo na magkaroon ng tinatawag na Family Day o Araw ng Pamilya. Ang kultura ng Pilipino, ang linggo, para sa pamilya yan. Para sa mga mahal sa buhay na magsama, na makapag-bonding ng konti. Kaya ginawa namin, ay gumawa kami ng programa, ay ang tinatawag 1+3 program. Ibig sabihin, pag linggo, bibili ka ng isang ticket, +3 ang pwede mong isakay. Ibig sabihin, sa isang ticket, 4 ang pwedeng sumakay. Para naman mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pamilya, mga magkabarkada na magkasama. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, maraming mga pasahero sa MRT3 ang tumangkilik sa Pamilya Pass 1+3 promo na handog ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kaugnay nito, pinangunahan mismo ng First Family ang opisyal na paglulunsad ng programa kung saan sumakay ng tren ang buong pamilya Marcos kahapon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Sinulit ng mga magkakapamilyang pasahero ng MRT3 ang inilunsad na Pamilya Pass 1+3 promo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa official social media page ng MRT3 makikita ang mga pamilyang nag-avail ng promo. Aprobado nga anya sa mga pasahero ang naturang promo kung saan sa halagang isang pamasahe, libreng makakasakay na ang hanggang 3 miyembro ng pamilya sa buong oras ng operasyon ng MRT3 tuwing linggo ng Hunyo. Matatanda ang pinangunahan mismo ng First Family ang opisyal na paglulunsad ng programa kung saan sumakay pa sila ng tren. Layo ng Pamilya Pass 1+3 promo na pag-aanin ang gastusin sa transportasyon ng bawat pamilya tuwing linggo. Isang araw na karaniwang inilala naman para sa pagsasama ng mag-anak sa kulturang Pilipino. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang isang buwan na suspensyon ng rehabilitasyon ng EDSA. Ito ay para mapaghandaang mabuti ang mga hakbang para sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa maaapektuhang kalsada. Inilabas ni Pangulong Marcos ang kautusan ng makausap nito ang mga pasahero na nangangambang maging mas mahaba ang oras na magiging biyahe nito sakaling isagawa ang rehabilitasyon sa EDSA. Ayon sa Pangulo, may mga bagong teknolohiya na hindi nakasama sa plano ng rehabilitasyon kaya dapat muna anya itong pag-aralan upang mas maging mabilis pa ang pagsasaayos sa EDSA. In-instructionan ko si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong mabigat, masyadong mahigpit ang traffic. Kaya pause na muna yan. Junior. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ayaw ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na mahirapan ang mga pasahero na maaapektuhan sa rehabilitasyon ng EDSA. Ito ang dahilan kaya ipinagpaliban muna ng Pangulo ang rehabilitasyon sa EDSA matapos niyang makausap ang mga pasahero sa pampublikong transportasyon. Ayon sa Pangulo, ilan sa mga pasahero ay dumaing sa kanya sa maaaring magiging sitwasyon ng mga ito sa inaasahang magiging biyahe sa EDSA. Sinabi ng Pangulo na 2 taon ang itatagal ng rehabilitasyon at kung masyado anya magiging mabigat sa publiko ang epekto tulad ng mga naging daing sa kanya ng ilang mga pasahero ay minabuti niyang huwag na muna itong simulan. Pero sa ngayon, maliwanag na napakarami ang mahihirapan pagka tinuloy natin yung EDSA rehabilitation. We will find, in other words, ang sinasabi ko, we will find a better way na hindi masyadong mahirap para sa ating mga commuter. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinansela ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapatupad ng odd-even scheme kasunod ng suspensyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, ang suspensyon ay pagkakataon para muling pag-aralan ang plano para maiwasan ang mabigat na trapiko sa 2 taong rehabilitasyon. Samantala, sinabi ni Artes na magpapatuloy ang implementasyon ng kasalukuyang number coding scheme. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Magtatalaga ang Department of Transportation o DOTR ng K9 teams sa LRT1, LRT2 at MRT3 para sa kaligtasan at mas komportableng biyahe ng mga pasahero. Pagtalima ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na ipagpatuloy ang pagbibigay ng mas maayos na serbisyo sa mga mananakay ng pampublikong transportasyon. Ang mga K9 unit dog ang magpapanatili sa seguridad ng sistema ng mga pampublikong transportasyon. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang K9 dogs na ito na ilalagay sa mga istasyon ng tren ay makakabawas din sa oras ng biyahe dahil hindi na masyadong kakailanganin ng screening. Tiniyak ni Dizon na sinanay ang mga K9 unit na ilalagay sa mga istasyon ng MRT3, LRT1 at LRT2. Nagdagdag po tayo ng mga K9 sniffing dogs, mga mas madaming mga armed personnel ng ating Philippine Coast Guard. At dahil doon po, safe pa rin ang biyahe ng mga kababayan natin, pero makikita naman natin na mas mabilis na ang kanilang pagpipila. Si Transportation Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Magkakaroon pa ng karagdagang electronic immigration o e-gates sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA bago matapos ang taong 2025. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na modernisasyon sa mga pasilidad ng paliparan para sa mas maayos at magandang karanasan ng mga biyahero sa bansa, Pilipino man o banyaga. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, patuloy na gagawa ang DOTR ng paraan para mapaikli ang mga pila sa immigration counters, lalo na tuwing peak season o panahon na marami ang biyahero. Magbibigay po ng donation ng San Miguel Corporation at tingin ko po within the year bago magpasko magdadagdag tayo ng e-gate sa NAIA, lalo pang mawawala ang pila sa immigration sa NAIA. Alinsunod na rin sa utos ng Pangulo. Si Transportation Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinaalalahanan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga kumpanya ng bus na mayroon na lamang 30 araw para tiyakin na passenger-friendly ang mga terminal nito para hindi maparusahan. Ito ay matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Department of Transportation o DOTR na dapat iprioridad ang kapakanan ng mga pasahero. Ayon sa DOTR, ang mga terminal ay dapat may palikuran, communication facilities, priority lanes para sa mga senior citizen at PWD, land transport security plan, pahingahan na may maayos na hangin at ilaw, online ticketing, at dispatching facilities para sa mga pasahero. Nagbabala si Dizon na ipasasara ng gobyerno ang mga terminal kung hindi tatalima ang mga kumpanya ng bus. Papasara po natin yung mga terminal ngayon. No? At baka may iba pang sanctions na i-impose dun sa mga bus companies na yon. Si Transportation Secretary Vince Dizon. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Hawak na ng Land Transportation Office o LTO ang nasa higit 50 reklamo laban sa mga motorista na nagtatakip ng mga plaka para iwasan ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ngayong araw ng Lunes, formal na inendorso ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go kay LTO Executive Director Attorney Greg Pua Jr. ang mga dokumento ng reklamo na magsisilbing batayan sa pagpapanagot sa mga may-ari o driver ng mga sangkot na motorsiklo o sasakyan. Nakalakip ang larawan ng mga motorsiklo at mga four-wheeled vehicle na dumiskarte para matakpan ang plaka. Ilan dito ang nagtatakip gamit ang surgical mask, papel at tape. Paliwanag ni Go, 70% ng mga inireklamo nila ay mga motorcycle rider na nagtatakip ng plaka. Ayon kay LTO Executive Director Attorney Pua, agad padadalan ng show cause order ang mga naireklamong motorista at pagpapaliwanagin kung bakit hindi dapat mapanagot sa batas. Ipinaalala rin nito na ang nakasaad sa Motorcycle Crime Prevention Act kung saan may criminal liability ang mga rider na nagtatakip ng plaka at maaring makulong ng hanggang 2 taon. Kaugnay nito, nagpapatuloy ang pagsita sa kalsada ng MMDA kung saan 5,000 piso na penalty ang kakaharapin ng mga motorista na mahuhuling nagtatakip ng plaka. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inilatag na ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kay bagong Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre ang assignment o magiging gawain nito bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Sa talumpati ng Pangulo sa Change of Command Ceremony, inatasan ng Pangulo si Torre na linisin ang kapulisan mula sa mga scalawag. Kasama din sa atas ni Pangulong Marcos na madaliin ang paglilitis sa mga kagawad ng PNP na may kinakailangan
nakaharap na kaso. Dapat din anya na maramdaman ng tao ang presensya ng kapulisan sa pamamagitan ng mas pinaigting na police visibility. Pagbibigay diin ng Pangulo, dapat magsilbing karamay ng mga tao ang mga pulis na inaasahang kikilos ng marangal. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. si bagong Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre na makipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa gitna ng tuloy-tuloy na paglaban sa iligal na droga. Sa tulong ng PDEA, sinabi ng Pangulo na dapat magpatuloy ang pagsisikap ng pulisya sa paglaban sa iligal na droga. Kasabay nito ay giniit din ni Pangulong Marcos ang pagsasagawa ng walang humpay na operasyon sa pagsamsam ng mga iligal na droga at matiyak na masasampahan ng kaso ang mga drug dealer at ang mga drug lord. Kasama din sa direktiba ng Pangulo ang patuloy na pagmamatsyag sa mga komunidad upang hindi makaligtas sa pagtugis kahit ang small time o maliliit na grupo na nagbebenta ng iligal na droga. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mga lakan ng Philippine National Police Academy o PNPA nagbubuni sa kauna-unahan nilang mista na uupo bilang ika-31 pinuno ng pambansang pulisya. Labis na nagpapasalamat ang PNPA Alumni Association kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pagtatalaga nito kay ngayon ay Police General Nicolas Torre III na produkto ng tagapaglunsad na tagapaglunsad class of 1993. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Nagbubuni ang mga nagpo sa Philippine National Police Academy o PNPA sa pag-upo ngayong araw ng kanilang kauna-unahang mista bilang ika-31 PNP Chief na sa katauhan ni Police Major General Nicolas Torre III. Sa inilabas sa kalatas, labis na nagpapasalamat ang PNPA Alumni Association Incorporated kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatalaga nito kay Torre na produkto ng tagapaglunsad class of 1993. Ayon sa PNP AAAI, makasaysayan ng tagpong ito para sa kanila na ipinagkatiwala na sa kanilang hanay ang pamumuno sa pambansang pulisya na siyang pagsasabuhay na katarungan, integridad at paglilingkod sa bayan. Ito anila ang magsisilbing inspirasyon para sa lahat ng mga karangalan sa PNPA mula sa pamunuan hanggang sa mga kadete nito. Uukit ng kasaysayan si Pangulong Marcos anila bilang kauna-unahang Pangulo ng bansa na nagtalaga ng isang lakan para pamunuan ang mahigit 200,000 hanay ng pulisya sa bansa. Mula sa Campo Crame, para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ilang araw matapos italaga si Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, higit sa 50,000 housing units na ang ipinangakong ibibigay ng mga pribadong developer sa pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Ayon sa DHUSD, bunga ito ng recalibration sa pambansang pabahay program na nakatutok na sa horizontal developments o mga subdivision type na pabahay. Sa ngayon, may 3 private developers kabilang ang Raymilan Lands Incorporated, 8990 Deca Homes at Fiesta Communities Incorporated ang nangako ng kabuang 51,541 housing units na itatayo sa susunod na 3 taon para sa bagong anyo ng 4PH. Ayon kay Aliling, indikasyon nito na nasa tamang direksyon ang pagpapalawak ng housing program ng Pangulo. Dagdag ni Aliling, patuloy na itutulak ang lahat ng maaring modality o pamamaraan sa ilalim ng recalibrated 4PH. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinaigting ng Department of Agriculture o DA ang pagmomonitor sa mga livestock raiser
o mga nag-aalaga ng hayop. Kasunod ng mga nakumpirmang kaso sa tao ng melioidosis sa lalawigan ng Siquijor. Ang melioidosis ay isang nakakahawa at nakamamatay na sakit sanhi ng environmental bacterium na nalilipat sa pamamagitan ng mga sugat at nakukuha sa paglanghap o pag-inom ng kontaminadong tubig o pagkalantad sa lupa. Hinikayat na ng DA ang mga livestock raiser na paigtingin ang biosecurity measures sa kanilang mga farm at sumunod sa mahigpit na sanitary protocols para maiwasan ang pagkalat ng nasabing sakit mula sa hayop. Kinakailangan din anyang matiyak na sumusunod sa regulasyon ang pagbiyahe ng hayop at mga produktong hayop. Pagdating sa food safety standards, muling iginigiit ng DA ang pagbabawal sa pagkatay, pagbenta at pagkain ng mga hayop na may sakit o hinihinalang may sakit. Pinaalalahanan din ng DA ang mga livestock raiser, lalo na ang madalas naglalakad sa putikan o baha, na magsuot ng kasuotan na maaaring maging proteksyon gaya ng bota at guantes upang maiwasan ang kontaminadong lupa o tubig. Sa ngayon, mahigpit na nakikipagtulungan ng DA sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry at ng DA Regional Field Office ng Negros Island Region sa Department of Health para aksyonan ang mga nakumpirmang kaso sa tao ng melioidosis sa lalawigan ng Siquijor. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Kamara tatapusin ang mga nalalabing prioridad na panukala ng administrasyon sa pagbabalik sesyon ng 19th Congress. Ito ang naging pahayag ni House Speaker Martin Romualdez sa pagbabalik sesyon ng Kamara ngayong araw ng Lunes. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Sa nalalabing 2 linggo bago ang sine die adjournment ng 19th Congress ay target tapusin ng Kamara ang natitirang priority legislation ng administrasyon. Ito ang tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez kasabay ng pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong araw. Anya panahon na para tapusin ang mga naiwang trabaho. Kabilang sa mga panukala na nakatakdang isa lang sa ikato at pinal na pagbasa ay ang House Bill 10987 o ang Anti-Offshore Gaming Operations Act na layong ipagbawal ang pogo at ang operasyon ng offshore gambling sa bansa, at House Bill 11359 o Philippine Civil Registry Act na layong i-update ang luma ng sistema ng pagtatala ng mga impormasyon ukol sa civil status. Kasama rin ng House Bill 11430 o Declaration of State of Imminent Disaster, House Bill 11395 o AIX Act na gagawing ganap na batas, ang Emergency Assistance para sa mga individuals in crisis, at ang House Bill 11400 na naglalayong palawakin ang mga benepisyo at pribilehiyo ng mga senior citizen. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos po ng ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Para sa kanyang pagpunta sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 16th BIMP Iaga Summit para markahan ang ika-8 taon ng pagtutulungan para sa pag-unlad ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Our joint initiatives in connectivity, trade and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. Binigyan din ng Pangulo na dapat ay pagpatuloy ang kooperasyon at mas palakasin pa ang pagkakaisa para sa mas matatag na hinaharap. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas, World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik po tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na po tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Tuguegarao. 70 juvenile green iguanas na rescue sa lungsod ng Ilagan sa Isabela. Ang detalye ng balitang ito mula kay April Racho. 70 juvenile green iguanas manipod siyudad ti Ilagan ni Isabela tinalapdan na may biyahe babaan iti may sa joint operation. Naisayang kati operasyon na nagtitinulungan ti Community Environment and Natural Resources wenno CNR Office tinagilian Isabela Criminal Investigation and Detection Group ken Provincial Field Unit Isabela kalpasan na may pakaammo ti ba nakaibiyahe dagitoy babaan iti may sa pribado alugan. Nilabsin ti nakemeg ti Republic Act 9147 ang maawagan matla ang kas Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang mangipari ti illegal possession, transport, ken panagilako ti wildlife species. Insigida nga impaiman ni nagilian CNR Officer Severino Antonio dagiti wildlife iti Rogelio B. Bagayan Nature Park and Wildlife Center dito Tuguegarao City para iti umno apan ang taripato karaman ti evaluation. Dagiti ubi nga green iguanas ket maibilang kas exotic wildlife ken mairaman iti regulasyon babaan iti Philippine Wildlife Laws ti gandat ang maprotektaran ti biodiversity ken maliklik di ecological imbalance. Naamuan na madama ti maisayangkat nga investigasyon tapno maamuan ti kalawa ti mararamid nga illegal wildlife activity mainaeg iti daytoy. Manipod siyudad ti Tuguegarao dayti ni April sa Locan Radio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, April. Yan ang ulat mula sa Tuguegarao. Dumako naman tayo sa Baguio, guerrilla groups sa Cordillera. Patuloy na humihina ang puwersa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jong Munar. Impakamo iti 503rd Infantry Peace and Justice Brigade iti Philippine Army nga bimasiti ti bilang ken kumakpapsot iti puwersa ti grupo guerrilla ti Region Cordillera. Sigun kini Colonel Darrell Pañas, Acting Brigade Commander iti 503rd Infantry Brigade 51st Division iti Philippine Army, agarup 30 nga individual iti mapatapata nga nabatpati akameng iti guerrilla ditoy region. Daytoy katgapo iti napalabas nga tawen na dismantle iti nabatbati nga duwa grupo iti guerrilla partikular ti ICRC iti masakupan iti probinsya ti Kalinga ken Apayao. Gapo iti dayta ken mapsot iti guerrilla group rason nga awan iti insidente when violent incidents nga na-encounter digitoy kabayatan iti midterm national elections 2025. Impeksa ni Colonel Banyas sa generally peaceful iti lugar masakupan na gitoy partikular ti Apayao, Kalinga, Ifugao ken Mountain Province nang runa iti panakaisangkat iti kallepas nga eleksyon. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Jong. Yan ang ulat mula sa Baguio. Dumako naman tayo sa Virac. Comelec Virac napili bilang isa sa mga dedikadong pagganap awardees ng Commission on Elections o Comelec. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rosie Nieva. Como parte kan pagselebrar kan ika-85 anibersaryo kan Comelec, bigbisto ang Office of the Election Officer kan Virac Catanduanes como saro sa mga dedikadong pagganap awardees kan Comelec Region 5. Ang Office of the Election Officer Virac sa pamamayo ni Attorney Maria Therese Dolores ang pigbisto huli sa iyang dedikadong pagserbi sa tahaw kan kadipisilan asin delikadong sitwasyon sa panahon kan 2025 national and local elections. Sa ibong kanhuma sa indang seguridad, matrayumpo nindang narealisar ang voter education as in polling place inspections sa gabos na barangaya sa Virac, kabali na ang mga liblib na lugar. Apura kay ninahampang man ang sa indang opisina sa mga verbal threats gikan sa nagkapirang concerned parties. Alagad ay ni naging ulang nga ning ipagpadagos nindaan sa indang responsibilidad na ipadagos nindaan pagpapadara kan 20 show cause orders na pigluwas kan Regional Committee on Contrabigaya como parte kan kampanya laban sa vote buying. Ang pagbistong ini ang sarong patunay na sa ibong kan peligro asin agyat, ang Comelec Virac ang nagtitinir na pusog sa paninindugan para sa sarong malinig, matuninong asin makatarungang eleksyon. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rosie. Yan ang ulat mula sa Virac at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. Socialized housing ng Lapu-Lapu City, LGU, prioridad ang mga nakatira sa baybayin. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jessa Agua Ilanan. Gisiguro sa lokal na kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa Cebu nga unahon pagpahiluna sa socialized housing sa LGU ang mga nanimuyo sa coastal area sa syudad. Matod ni outgoing mayor ug incoming Congressman Junior Dahong Chan, tumong niini mao ang masiguro nga malikay ang maong mga residente sa peligro sa dagat ug lakat sa panahon. Kahinumduman nga dunay coastal community sa Lapu-Lapu ang kanunay banlason sa dagkong bawd, hinungdan nga anaa sa peligro ang ilang kinabuhi. Gisaad sa mayor nga hatagan usab og pagtagad ang laing sektor sa higayon nga mapahiluna na ang coastal community sa Dakbayan. Marso ning tuig 2025, gisugdan ang konstruksyon sa socialized housing sa Lapu-Lapu City nga nagkantidad og 219 million pesos diin gilauman nga moabot sa 1,000 ka unit ang mapanag-iya sa priority sector sa Dakbayan. Duha ka 5 ka andana nga building ang matukod sa maong pondo sa luna nga gidonar sa usa ka developer nga nahimutang sa barangay Kalawisan, Dakbayan sa Lapu-Lapu sa lalawigan sa Sugbo. Gikan sa RP1 Cebuja sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jessa. Yan ang ulat mula sa Cebu. Dumako naman tayo sa Iloilo. Mahigit 16,000 kaso ng animal bite sa Iloilo na itala sa unang quarter ng 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Hope Torrechante. Batay sa pinakahuling datos mula sa Iloilo Provincial Health Office, umabot na sa 16,210 ang naitalang kaso ng kagat ng hayop o animal bite sa unang quarter ng taong 2025. Gayon pa man nilinaw ng opisina na wala pang naitalang kaso ng human rabies sa nasabing panahon. Pinakamarami sa mga kaso ng animal bite ay kagat ng aso at pusa. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng kagat ng hayop kada taon, inihayag ng PHO na pinalalakas pa nila ang serbisyo ng mga animal bite treatment centers sa lalawigan. Sa kasalukuyan, umabot na sa 34 ang bilang ng mga animal bite treatment centers sa Iloilo ngayong 2025 mula sa 19 noong 2020. Ayon sa PHO, mahigit 90% ng mga nakagat ng hayop sa unang quarter ng 2025 ay nakatapos na ng rabies post-exposure prophylaxis. Mula sa Iloilo, Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Hope. Yan ang ulat mula sa Iloilo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Butuan. Pamahalaang lokal ng Trento, Agusan del Sur, hinikayat ang mga magsasaka na gumamit ng hybrid technology para tumaas ang ani at kita. Samantala, hybrid rice seeds ipinamahagi. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jocelyn Morano. Malampusong napahigayon ng ceremonial distribution sa hybrid rice seeds kalakip mga farm inputs ngadto sa mga lokal nga mag-uuma sa lungsod sa Trento, Agusan del Sur. Ang kalihukan gipahigayon dito sa Municipal Agriculture Office Conference Hall. Mukabat sa 550 ka mga mag-uuma ang nakabenepisyo, diin ang napang-apod-apod ng mga hybrid rice seeds mapasibo sa 619 ka ektaryang basakan. Atol sa ceremonial distribution, nasayran nga matag mag-uuma nakadawat sa tig-usa ka bag nga hybrid rice seeds, 2 ka sakong ammonium sulfate, 2 ka sakong complete fertilizer, ug 1 ka litro nga insecticide para sa 1 ka ektaryang gitikad nga luna para tamnan sa palay. Ang inisyatiba ga-target tas-an ang produksyon sa tinguha nga mas budaghan pa ang ani ug mutaas ang kinitaan sa mga mag-uuma gamit ang hybrid technology. Gihingusgan sa Municipal Agriculture Office nga kanunay na suporta ang kagamhanang lokal kay kini mo ipaglaom para masustini ang bastanting supply sa pagkaon ug moarang ang panginabuhi sa katawhang Trentohanon. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jocelyn. Yan ang ulat mula sa Butuan. Dumako naman tayo sa Marawi. Integrated Provincial Health Office, Lanao del Sur, nagbibigay babala kaugnay sa Mpox. Samantala, 3 kaso ng naturang sakit sa Bangsamoro Region, patuloy na nagpapagamot. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johania Yusuf. Pagkain ka na Integrated Provincial Health Office o di na IPHO Lanao del Sur sumadak na tao may pantag sa gyang kaya paniya kita Mpox o di na monkeypox sabab sa adin din amya tangkad at 3 ka tawo adi pamulungan may pantag sa sakitaya. Sa kapapantagan na 30 agudua suspected cases sa pagilay ni ran sa Interwa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May sabab sa inapakitukawan ni Dr. Alinadir Minalang uluan na IPHO agyang kaya Mpox na pagkukwa sa skin-to-skin contact o duda o di na respiratory droplets agu gira a contaminated so gamit. Ay ako na kalilid apad ko karina a adi na Mpox na di kayo sutaw ad na mga ririgayan o di na rashes sa mga ala kada abagar agus sakit ta ulo. Misabab sa napakain ka ng mga doktor sa madaklataw sa likayan so kasong kung mga darpa madaklataw ron lalayon so kapamangunab sa 5 agumapia na so kasulot sa face mask. Yes, si Johania Yusuf puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Johania mula dyan sa Marawi. At yan po naman ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at balitang showbiz pagkatapos po ng ilang mga paalala. This is a public service announcement. Fog. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata.
Anong mga dapat gawin kapag may fog? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng fog. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Stop and spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Welcome kay Finance Secretary Ralph Recto ang pagsasabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Republic Act o RA number 12214 o ang Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA. Layo nitong hikayatin ang mas maraming Pilipino na mamumuhunan sa capital markets ng bansa at isulong ang inclusive growth. Maalalang itinulak ng Department of Finance o DOF ang naturang batas sa Kongreso kaakibat ng layunin ng Pangulo na magpatuloy ng pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya na kapaki-pakinabang sa lahat ng mamamayang Pilipino. Pinasalamatan ni Recto ang Chief Executive dahil anya isa itong makasaysayang reforma na nagpapalapit ng investment opportunities sa ating mga kababayan. Anya, isa itong malaking tagumpay para sa bansa dahil ang malawak at bukas na access sa investments at mas matatag na sistemang pinansyal ay pundasyon ng pag-unlad. Dagdag pa niya na ang malilikom na buwis ay gagamitin sa mga pangunahing proyekto sa infrastruktura, kalusugan, edukasyon, agrikultura at iba pang serbisyong pampubliko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinatayang papalo lamang sa pagitan ng 0.9% hanggang 1.7% ang antas ng inflation para sa buwan ng Mayo taong 2025. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ay inaasahang dulot ng pagbaba ng presyo ng bigas at isda, bunsod ng magandang supply sa loob ng bansa. Bukod dito, nakatulong din sa pagbaba ng inflation ang mas mababang presyo ng langis, singil sa kuryente at ang pag-appreciate ng piso kontra sa dolyar.
Gayunpaman, maaaring bahagyang maapektuhan ang pagbaba ng inflation dahil sa pagtaas ng presyo ng ilang gulay at karne. Ayon sa BSP, patuloy na ipatutupad ng Monetary Board ang maingat at balanseng mga hakbang sa pagsasaayos ng monetary policy upang mapanatili ang katatagan ng presyo. Layunin ng mga hakbang na ito ang pagsuporta sa balanseng paglago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakolekta ng BIS na 1.111 trillion pesos net of tax refund ang Bureau of Internal Revenue o BIR hanggang Abril ngayong 2025. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., nalampasan ang collection target para sa panahon ng 7.045 billion pesos, mas mataas ng 14.5% o 140.695 billion pesos kumpara sa tax collections sa parehong panahon noong nakalipas na taon. Ang pinagsama-samang koleksyon noong Abril ay kumakatawan sa higit sa 35% ng collection target ng Bureau para ngayong 2025 na 3.232 trillion pesos. Mas mataas ito ng 13.36% o 380.871 billion pesos kaysa sa 2024 actual collection. Dahil sa mataas na koleksyon, tiniyak ni Lumagi na mas papaigtingin pa ng BIR ang tax enforcement activities nito, partikular ang kampanya laban sa mga nagbebenta at bumibili ng fake receipts. Gayon din ang patuloy na streamlining at digitalization ng mga pangunahing serbisyo ng BIR. Hinihikayat din ni Lumagi ang lahat ng non-compliant taxpayers na sumunod sa tax laws upang makamit ang higit pa sa annual collection target ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inirekomenda ng Department of Trade and Industry o DTI na mamili ng school supplies sa Divisoria sa Maynila. Sa ginawang inspeksyon ni DTI Secretary Maria Cristina Roque, nakita nito na mababa ang presyo ng school supplies lalo na kung maramihan ang pagbili. Anya, nagtakda ng price guide ang DTI pero mas mababa pa rin ang presyo sa Divisoria. Pasok din sa kanilang price guide ang presyo ng school supplies sa National Bookstore. Payo pa ng kalihim sa mga consumer na dapat alam din ang price guide bago mamili. Hinimok din ang lahat na magsumbong sa kanilang tanggapan kung labis na ang presyo ng mga gamit sa eskwela. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong 1:00 ng hapon, ika-2 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 55 piso at 62 sentimo. Ang Japanese yen naman ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 43 piso at 9 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 74 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 9 na sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 74 na piso at 86 na sentimo. Nasa 63 piso at 15 sentimo ang euro, 40
o 40 piso at 47 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 14 piso at 83 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Para sa kanyang pagpunta sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 16th BIMP IAGA Summit para markahan ang ika-8 taon ng pagtutulungan para sa pag-unlad ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Our joint initiatives in connectivity, trade and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. Binigyan din ng Pangulo na dapat ay pagpatuloy ang kooperasyon at mas palakasin pa ang pagkakaisa para sa mas matatag na hinaharap. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Napalakas ng NLEX ang kanilang layunin na kunin ang twice-to-beat advantage habang nakumpleto na nila ang mga pasok sa quarterfinals pagkaraang tanggalin sa kontensyon ang Phoenix 105-95 sa PBA Philippine Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong linggo. Malaki ang nagawa ni JV Mocon laban sa kanyang dating koponan kung saan nagposti ito ng 23 puntos, 9 na rebounds at 3 assists para mapaganda ng Road Warriors ang kanilang record sa 7-2 at bawiin ang pagkatalo nila laban sa defending champion Meralco Bolts. Dahil sa panalo, ang mga koponan ng Barangay Ginebra, TNT at Rain or Shine na may kaparehong 5-3 record ang kumuha ng huling 3 pwesto sa quarters pagkaraang matanggal ang Phoenix sa kontensyon. Tinapos ng Phoenix ang kanilang kampanya ng may 2-7 record kasama ang 4 na sunod-sunod na pagkatalo.
Malaki din ang ipinamalas ni Robert Bullock kung saan nakapagtala ito ng 20 puntos, 8 rebounds at 7 assists, habang 3 pang players ang nakagawa ng double digit kabilang sina rookies JB Baggio at Cyrus Torres at ang veteranong si Tony Semerad. Umakyat sa ikalawang pwesto ang NLEX sa team standings kung saan nangunguna ang Magnolia na may 7-1 record bago ang pagtatapat nila kontra Ginebra sa Biyernes na lalaruin sa Ninoy Aquino Stadium. Nakapagrehistro naman si Jason Perkins ng 28 puntos, 7 rebounds at 3 assists habang nagtapos na may 17 puntos, 5 rebounds at 3 assists para sa talo ng Fuel Masters. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pagdomina sa rehiyon ng pinakamagaling na pole vaulter ng Asia na si EJ Obiena pagkarang kunin ang gintong medalya sa men's event ng 2025 Asian Athletics Championships na ginanap sa Sumy, South Korea. Nalundag ni Obiena ang 5.77 meters sa kanyang unang pagtatangka sa isang jump-off kontra Huang Bokai ng China. Hindi nalagpasan ni Huang sa lahat ng kanyang pagtatangka sa jump-off kaya't kinuha na lamang nito ang silver medal. Kapwa sina Obiena at Huang ay nalagpasan ang 5.72 meters subalit hindi nalundag ang 5.82 meters ng 3 beses kaya't nagkaroon ng jump-off. Kinuha naman ni Patsapong Amsam-ang ng Thailand ang bronze medal sa marka nitong 5.67 meters. Sina Asian Games bronze medalist Hussein Al-Hizam ng Saudi Arabia at dating Asia champion Seito Yamamoto ng Japan ay nagtapos sa ika-6 at ika-7 pwesto ayon sa pagkakasunod kung saan nalundag nila ang 5.42 meters. Ito na ang ikatlong magkakasunod na gintong medalya ni Obiena sa Asian Athletics Championships kung saan nanalo ito noong 2019 sa Doha, Qatar at sa 2023 sa Bangkok, Thailand. Ito din ang kaisa-isang medalya ng Pilipinas ngayong edisyon ng kompetisyon. Ang men's pole vault ang huling event sa 5 araw ng torneo. Inaasahan na babalik sa pag-ensayo si Obiena para paghandaan ang mga darating na kompetisyon kasama na ang 2025 Southeast Asian Games na gaganapin sa Bangkok itong darating na Disyembre kung saan dedepensahan niya ang kanyang korona at susubukang magtala ng panibagong SEA Games record. Si Obiena ang may hawak ng record na may taas na 5.65 meters kung saan naitala niya ito noong 2023 Games sa Phnom Penh, Cambodia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapasok sa huling lineup ng Alas Pilipinas ang mga rookie players ng UAAP na sina Shaina Nitura at Cla Loresco na sasabak sa ABC Women's Nations Cup mula Hunyo 7 hanggang 14 na gaganapin sa Vietnam. Ibinahagi ni Alas coach Jorge De Brito ang final roster nitong linggo kung saan sasamahan ni Nitura ang most valuable players ng UAAP na sina Belia Belen at Angel Canino sa 16 na babaeng koponan. Ito ang unang pagkakataon ni Nitura na makasama sa national team na sasabak sa Vietnam, pati na din ang kampanya nito sa VTV Cup. Sa panig naman ni Far Eastern University rookie Loresco, ito din ang kanyang unang kompetisyon na kasama sa Alas at makakasama niya ang ibang regular players katulad ni Thea Gagate, Fifi Sharma at Del Palomata. Una ding sasabak si Leila Cruz para sa national team at makakasama niya ang kapwa wing spikers na sina Ea Laure, Vanny Gandler at Eliza Solomon.
Pangungunahan naman ni Team Captain Gia de Guzman ang mga setter na kabilang sina Julia Coronel at two-time UAAP best setter Lams Lamina. Sina Don Makandili Katindig at Jen Nierva ang bubuo naman ng libero para kumpletuhin ang koponan. Unang mga kalaban ng alas sa Group B ay ang Mongolia itong darating na Biyernes. Makakasagupan ng alas ang Indonesia sa Hunyo 8, Iran sa Hunyo 9, New Zealand sa Hunyo 11, bago ang Kazakhstan sa Hunyo 12. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kulang na lang na kumpirmahin ni veteran Capital One coach Roger Gorayev na pipiliin bilang number 1 pick si 3-time UAAP Most Valuable Player sa parating na 2025 Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft. Sa pagtatapos ng 2025 PVL Draft Combine na ginanap sa Paco Arena nitong Sabado, sinabi ni Gorayev na pipiliin nila ang pinakamagaling na talento at naaangkop ang kanyang estilo ng paglalaro sa koponan. Kumpara sa nakalipas na taon na ang kauna-unahang Draft Combine na basic lamang na naglalaro ang mga player sa magkabilang panig ng court, ngayong taon ay dinagdagan na lang ng iba't ibang pagsasanay kung saan maipapakita ng player ang kanyang talento. Sinabi ni PVL Commissioner Sherwin Malonzo na para siyang maliit na torneo na makikita lahat ng galaw ng manlalaro. Ngayong taon, 60 participants ang sumali, mas mataas kumpara sa 47 nitong nakalipas na taon, kasama na ang 7 Filipino foreign players at 9 na provincial hopefuls na sumasalamin kung gaano nakalawak ang nararating ng liga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pagwakas sa ating balitang sports, patuloy ang pag-iinit ng Nueva Ecija pagkaraan ang 71-54 panalo laban sa Batangas sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 2025 season na ginanap sa Governor Andres Bernos Memorial Gymnasium sa Bangged, Abra. Madaling bumiyahe ang Nueva Ecija Rice Vanguards sa kanilang ika-13 panalo sa round-robin elimination phase ng 30 koponan na torneo. Nanalo naman ang Abra Solid North Weavers kontra Quezon Huskers 63-53 para kunin ang solong ikalawang pwesto na may 12-1 baraha. Sa pangunguna ni na Byron Villarias, Robbie Celis at Jammer Jamito, umabante ang Nueva Ecija 59-38 at palakasin ang kanilang tsansa na makuha muli ang korona ng MPBL na kinuha nila noong 2022. Nagtapos si Celis na may 14 na puntos, 9 na rebounds, 7 assists at 3 steals. Nagdagdag si Villarias ng 15 puntos, 2 rebounds at 2 assists. Jamito na may 12 puntos at si Will McAloney na may 8 puntos at 7 rebounds. Kamukha ng Nueva Ecija, madaling dinispatcha ng Abra ang Quezon, ang South Division Champion nitong nakaraang taon at natalo sa National Finalist na Pampanga. Pinangunahan ni na Dave Ildefonso at Encho Serrano ang Weavers kung saan nagtapos si Serrano ng may 25 puntos kasama na ang 14 sa third quarter at sahog pa ang 5 rebounds at 3 steals habang nakagawa ng double-double si Serrano na may 12 puntos at 11 rebounds kasama pa ang 4 na assists. Nagdagdag naman si Marwin Taiwan ng 10 puntos at 3 assists. Magbabalik aksyon ang MPBL sa Paco Arena itong Lunes kung saan magtatapat ang Bacolod kontra Valenzuela, Muntinlupa laban sa Pangasinan at Quezon City kontra Pasig.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kahit na hindi nasungkit ang mismong corona, gumawa pa rin ng kasaysayan ang ating pambato sa Miss World 2025 na si Krishna Gravides. Matapos kasing koronahan ang bagong Miss World from Thailand na si Opal Suchata Chuangsiri, ang Pinay Beauty Queen naman ang itinanghal na Miss World Asia 2025. Kahit na natapos ang kanyang international journey bilang top 8 finalist, may dala-dala pa rin namang titulo si Krishna para sa ating bansa. Kaya lalo pa siyang ipinagmamalaki ng Miss World Philippines organization. Quote-unquote, "From the very beginning of the 72nd Miss World competition, you showed the world the heart, spirit, and strength of a true Filipina." Yan ang bungad ng MWPH sa isang post. Patuloy pa nito, quote-unquote, "Your grace, intelligence, and unwavering dedication made us all proud every step of the way. You didn't just compete, you shined." Mensahe pa sa Pinay Beauty Queen, quote-unquote, "Thank you for raising our flag with honor and making history." Narito naman ang iba pang continental queens ng Miss World 2025.
Si Miss Martinique ang tinanghal na Miss World Americas and Caribbean, habang si Miss Ethiopia naman ang naging Miss World Africa at si Miss Poland naman ang naging Miss World Europe. Samantala, isang Pilipina pa lang ang nakapag-uuwi ng corona ng Miss World at siya'y walang iba kundi ang kapapanganak pa lamang na si Megan Young na nagwagi noong taong 2013. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, hinahangaan naman ng mga netizen at iba pa nating kamosa ang komedyante at dating Itbulaga Dabarkads na si Jimmy Santos dahil sa pagsubok sa isang negosyong mahirap ngunit marangal. Ibinandera nga ni Jimmy ng bonggang-bongga ang pagtitinda niya ng street food sa isang lugar sa Nueva Ecija. Sa kanyang YouTube vlog, napatunayan ni Jimmy na napakahirap na trabaho ang pagtitinda ng street foods dahil talagang kinakailangan dito ang sipag, tiyaga at maraming pasensya. Quote and unquote, ang trabahong ito napakahirap sa mga nagtitinda kasi ang init. Minsan inaabot ng ulan pero kailangang matyaga para kumita. Yung pang-araw-araw na kita, tulong na po sa ating pangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Yan ang pagbabahagi ni Jimmy Saints. Aniya pa, quote and unquote, kailangan may tiyaga tayo rito kapag hindi kayo nagtiyaga, nga. Ang klase ng hanap buhay na ito ay kailangan may tiyaga. Kailangang matibay at syempre kailangang malakas ang katawan, maagang gigising para i-prepare ang mga paninda. Samantala, nagpaalala naman ng isa sa mga original Itbulaga Dabarkads sa lahat ng mga customer na maging honest sa pagbili at pagbabayad. May mga pagkakataon din kasi na nanloloko ang mga customer, lafang, kumbaga kain lang ng kain pero hindi nag-aabot ng bayad at basta na lang tatakas. Ayan kayo tuhog lang kayo ng tuhog, ng mga tuhog-tuhog pero hindi marunong magbayad. Sabi nga ni Jimmy Saints, quote and unquote, makikita nyo naman na ang tinatangkilik ng mga tao kung ano yung mura at masarap. Ayos na sila roon, masaya na sila roon, lalo itong mga galing sa trabaho. Pahayag pa niya, quote and unquote, ito ang buhay Pilipino, matyaga silang naghahanap buhay, sa maliit na kita, nagtsatsaga sila. Kung atin pong matatandaan, nag-viral din ang ginagawang pangalakal ng komedyante nang manirahan siya sa Canada noong taong 2023. Marami ang humanga kay Jimmy dahil kahit artista siya at sikat dito sa Pilipinas, ay hindi siya nahihiyang ibandera sa buong mundo ang klase ng trabaho niya sa ibang bansa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating mga chika, proud na proud o natutuwa ang mag-asawang Dennis Trillo at Jeneline Mercado sa muli nilang pagsasama sa isang teleserye, ang Sanggang Dikit FR. Ito ang unang pagsabak ng mag-asawa sa action drama series with matching rom-com, kaya naman excited ang dalawa na mapanood ito ng mga kapuso viewer all over the world. Sa naganap na grand media launch ng Sanggang Dikit FR ay sinabi ni na Dennis at Jeneline na talagang sumailalim sila sa isang matinding pagsasanay para sa kanilang mga buwis buhay na action scenes. Last February, isa sa mga preparations na ginawa ni na Jeneline at Dennis ay ang pag-attend sa target shooting session dahil nga mga alagad ng pulisya ang kanilang mga role. Ayan, mga pulis pala itong dalawang ito. First time daw mag-action itong si Jen, kaya quote and unquote, medyo challenging siya talaga dahil hindi na rin ako masyadong bata, so iba na rin yung kinakailangan na energy para rito. Talagang medyo matindi yung mga physical scenes namin, maraming takbuhan, ang daming fight scenes, so medyo kinakailangan ng maraming
medyo kailangan fit ka malakas ka. Yan ang say ni Jeneline. Para naman kay Dennis, quote-unquote, challenge kapag halimbawa nag-away kayo, nag-aaway in real life tapos kailangan maging maayos. Doon susubukan yung pagka-professional. So dapat talagang iwan nyo yung problema at kapag nagtatrabaho, trabaho talaga. Yan ang dagdag ni Dennis. Sabi pa nga niya, no, quote-unquote, dito naha-highlight doon sa Sanggang Dikit FR kung paano mag-partner sa lahat ng bagay na dinugtungan naman ni Jen ng quote-unquote, on-cam and off-cam, kailangan magkasanggang dikit kami. Kasama rin sa serye, no, nina Dennis at Jeneline, sina Roy Vinson, Jeffrey Santos, Nova Villa, Altantay, Allen Dizon, Joros Gamboa, Juancho Trevino, Lizelle Lopez, Sam Pinto, Marina Benipayo, Chanti Videla, Zonia Mejia, John Vic de Guzman, Seb Parahilio, Matthew Uy at James Lucero. Ka-join din pala nila dito ang mga content creator na sina Lumpia Queen, Abby Marquez, Abdul and Marcy, Zaito and Shernan, Ayana, Misola at Alona Navarro. At mapapanood nga itong Sanggang Dikit FR simula sa June 23. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmento para sa araw na ito. At yan po ang kamuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat para sa ating mga segmento sa araw na ito. Sa ating balitang negosyo kay Leo Magpayo. Okay. At sa ating balitang pampalakasan, si Leo Magpayo din. At sa ating showbiz balita, kay Stephanie Vicente. Maraming salamat din sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.